May mga sandali sa buhay na akala natin nakalimutan na, pero sa bawat tibok ng puso, muli silang bumabalik. Mga damdaming ayaw maglaho. Mga lihim na pilit nating tinatago. Ngunit sa katahimikan, sila ang pinakamalakas na sigaw. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pusong gustong kumawala. May mga kwento na nais marinig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay bahagi ng tunay na karanasan, isang paglalakbay ng isang binata na unti-unting natutong tanggapin ang kanyang damdamin at nakahanap ng kilig sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang kwento ng kabataan, atraksyon, at mga sandaling babago sa kanyang pananaw sa pag-ibig. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng puso at pag-ibig. At syempre, isang mainit na shout-out kay Ricky, Top Gun from Aloha, Hawaii. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ben, Kuya Will. Taga Bicol ako. Bata pa lang ako. Ramdam ko na may kakaiba sa sarili ko. Naa-attract ako sa mga gwapong lalaki na nakikita ko sa magazine, sa TV, o kahit sa mga larawan ng artista nasa cover ng notebook ko. Hindi ko maintindihan noon, basta gusto ko na lang silang pagmasdan. 19 na ako nung na-realize ko na hindi ako tulad ng ibang mga lalaki. Noon, di pa uso ang cellphones, computers, o kahit anong gadgets. Ang laro namin noon ay patintero, tumbang preso, at kung ano-ano pang larong pangbata. Ibang klase sa mga uso ngayon. Sa tabi ng bahay namin, may inilagay si Tito na parang libangan para sa mga binata o matatanda. Tinatawag namin itong pulan sa Bicol. Parang bilyaran pero flat ang mga bola nila. Samantalang ang sa bilyaran ay bilog at mabigat. Dito ko nakilala si Ramon. May 8 taon na agwat kami, matangkad siya, maputi. Maganda ang pangangatawan. In short, gwapo. At magaling maglaro ng pool. Ewan ko ba, basta tuwing naglalaro siya, lagi akong nanonood. Kunyari seryoso ako sa panonood pero sa totoo lang, gusto ko lang siyang pagmasdan. Malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Kaya madalas siyang pumupunta kay Tito at lagi ko siyang inaabangan. Isang beses, iilan pa lang ang tao doon para maglaro at nandoon din ako. Lumapit siya sa akin at tinanong kung gusto ko raw subukan. Sa totoo lang, medyo marunong naman ako kahit papaano. Kasi kapag walang ibang naglalaro, kami ng mga pinsan ko ang nagpa-practice. Sabi ko sa kanya, medyo mahiyain ako. Shy type talaga ako noon pa man. Kaya't lumapit siya sa akin, pumuwesto sa likuran ko at hinawakan ang tako para ituro sa akin. Pagdikit niya sa likuran ko, habang tinuturuan ako ng tamang galaw. Doon ko naramdaman yung kakaibang kilig na parang dumaloy sa buong katawan ko. Para bang huminto ang mundo. Hindi ko maipaliwanag. Para akong lumulutang sa alapaap ng mga oras na yon. Natigilan lang ako nang bigla siyang magtanong kung okay lang ba ako. Noon, hindi ko pa kilala ang pakiramdam na ganun. Bago sa akin, pero ang tanong, bakit parang hinahanap-hanap ko siya? Isang araw naman, habang naglalaro sila ng tropa niya, hindi ko alam kung sinadya ba, on trip lang niya na ipakita yung kanya sa mga kalaro. Gets mo na kung ano yung ipinakita niya, Kuya Will. Nagkataon na nandoon din ako, kaya nakita ko rin. Nagtawanan ng tropa niya, pero sa isip ko, hindi ko maiwasang balik-balikan yung imahe na yun. Unang beses kong makakita ng ganun, kaya't hindi ko maalis sa utak ko ang eksenang yun.
Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Second year high school na ako noon nang sinalanta kami ng napakalakas na bagyo. Nawala lahat sa amin, bahay, alagang baboy, gamit ng papa ko sa pagmemekaniko ng mga sasakyan, pati savings nila. Natangay ng ragasan ng tubig ang buong bahay namin, pati bahay ng mga kapitbahay namin. Malapit kasi kami sa ilog at nang bumulwak ang tubig mula sa paanan ng Mount Mayon, tinangay nito lahat. Buti na lang, walang namatay sa pamilya ko dahil naka-evacuate kami agad. Sa awa ng may kapal, buo kaming pamilya, pero masakit pa rin makita sila na naghirap. Simula nung tumira kami sa evacuation site, nahirapan kaming mag-adjust. Siksikan sa loob ng classroom. Siguro may 8 pamilya kada room. Kaya di makatulog sa sobrang ingay, may mga nag-iiyak ang bata at kulang pa sa pagkain at tubig noong panahong yon. Bilang panganay, kinausap ko sina mama at papa na mas mabuti kung dun muna sila kay lola tumira. Ako na lang ang maiwan muna sa evacuation site kasi pag wala ang ibang miyembro ng pamilya, hindi nabibigyan ng mga relief goods. Mahirap pala Kuya Will, mag-isa, lalo na't di ako sanay sa ganoong pamumuhay. Buti na lang at marami akong nakilala na kabataan na naging malalapit sa akin. Barkada, tropa, natututo rin akong makisabay sa kanila. Natuto rin akong magbisyo dahil rin sa impluwensya ng barkada. Pero laking pasasalamat ko, kahit papaano, natutunan kong makipagsabayan sa hamon ng buhay. Natuto rin akong manghingi ng pera sa mga dumadaang sasakyan, magkalakal para ibenta sa junk shop. Dahil sa bagyo, ilang buwan din walang klase. Sa bagay, kahit may klase, di rin naman ako makakapasok kasi di pa kami nakaka-recover sa nangyari. Ilang buwan din ang lumipas, may nagbigay ng tulong galing sa ibang bansa. Nagbigay sila ng mga temporary tent sa bawat pamilya at isa na kami sa nabigyan. Okay naman yung tent, kasya ang 10 tao pero siksikan. Malaki din kasi. Sabi ng nagbigay, pansamantala lang daw yun habang hindi pa na itatayo yung relocation site kung saan kami titira. Pero may kondisyon. Dapat makita nila na nakatira talaga kami doon. Kaya bumalik sina mama at papa pati mga kapatid ko sa evacuation site. May tig-iisang tent ang bawat pamilya. Magkakadikit pa rin ang mga tent. Sa likuran lang kasi ng eskwelahan pwede magtayo ng tent. Laking tuwa ko nung sa katabing tent namin. Doon din nagtayo ng tent ang pamilya ni Ramon. Doon nagsimula ang kwento ng damdaming tuturuan akong umibig, mag-admire at maging marupok na hindi ko inaakala na mararanasan ko sa dati kong crush pa noong bata pa kami. Bumalik sa isip ko ang kaganapan sa bilyaran at napapangiti at kinikilig ako tuwing nakikita ko siya sa katabing tent. Nang mga panahong yon, Kuya Will, hindi naman talaga halata sa akin na malambot o mahina. Maganda ang pangangatawan ko, maputi at matangkad. May mga nagsasabi na gwapo raw ako. Sa bagay, wala namang duda kasi magaganda at gwapo nga ang lahi namin. Dahil magkatabi lang kami ng tent, naging close kami ng mama at papa niya, pati ng bunso niyang kapatid. Simula noon, lagi akong nasa kanila. Tinutulungan ko rin sila minsan sa business nila. Gumagawa kasi sila ng mga handmade na tsinelas na binebenta ng tatay nila. Wala naman akong magawa tuwing hapon. Minsan lang ako nasasama ng barkada dahil bantay sarado na ako ng papa ko. Lagi raw akong madaling araw na umuuwi noon, kaya tinutulungan ko na lang sila Ramon sa kanila. Tagagupit ng tela minsan, tagalagay ng swelas minsan. Binibigyan din nila ako ng pera at pinapakain. Kaya minsan, di na ako kumakain sa amin. Close din sila ng mama at papa sa pamilya niya. Sa bagay, love your neighbor nga, di ba? Sa ilang buwan, ganun lang ang ikot ng buhay ko.
Doon kami naging mas close ni Ramon. Minsan sinasama niya ako sa dati nilang bahay kasi di pa naman naanod yung bahay nila. Pwede pa rin tirhan. Isang gabi, niyaya ako ni Ramon na pumunta sa dati nilang bahay. Sabi niya, shot tayo. Bibili siya ng alak, saka pulutan, yelo at yosi. Pagdating namin sa kanila, madilim kasi hindi pa nakaka-recover ang barangay namin kaya wala pang kuryente. Nagsindi siya ng kandila at inayos ang aming iinumin. Hindi naman siya pala kwento. Minsang tanong lang siya kung ano-ano at sinasagot ko naman. Siguro lampas 10:00 ng gabi nang matapos kaming uminom. Tinanong ko siya kung di pa ba kami uuwi. Sabi niya, doon na lang daw kami matulog. Sa bagay, alam naman ni Papa na kasama ko siya kaya di ako hahanapin sa bahay. Minsan kasi sa kanila ako natutulog kaya di rin sila nagtataka kung nasan ako. Habang tumatakbo ang oras, di ako makatulog. Pinakikiramdaman ko lang siya. Hindi rin ito ang first time na matutulog ako katabi niya kasi minsan nakikitulog ako sa kanila. May karton lang akong nilalatag sa sulok kaya di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon oras na yun. Di ko alam kung tulog na siya pero gumalaw siya. Dinantayan niya ako. Di ako makagalaw ng mga oras na yun kasi nakatalikod ako noon. Ramdam ko ang kilig ng kanyang presensya sa tabi ko. Parang may kakaibang saya at kilig sa puso ko. Nararamdaman ko rin ang matagal ko nang hinahangad, ang simpleng sandaling makasama siya. Di ko akalain na mararamdaman ko rin ito sa wakas. Wala naman siyang imik, basta alam ko gising pa siya. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at dalhin na sa cue stick. Nabigla ako pero hindi ko inalis ang kamay ko. Hinayaan ko na lang ang agos ng sitwasyon. Ramdam ko ang kakaibang kilig sa unang pagkakataon na napahawak ang kamay ko. Basta tinatantya ko kung ano ang magiging reaksyon niya at hinayaan niya akong magdesisyon sa sarili kong kilos. Ramdam ko rin ang kanyang mahihinang hininga. Tahimik lang. Pero alam kong okay siya sa nangyayari. Hindi ko na idedetalye ang mga sumunod na sandali. Pero sapat na ang bawat simpleng galaw para maramdaman ang koneksyon namin. Tahimik lang sa paligid. Tanging paghinga namin ang maririnig. Ramdam ko rin ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Parang sabay kaming tumigil. Parehong alam na sapat na ang nangyari. Tumayo siya sandali at humiga ulit sa tabi ko at tahimik kaming nagkasama buong gabi. Gising ako buong magdamag, ngumingiti habang iniisip ang mga nangyari. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung magiging mas close kami o kung mahihiya pa siya sa akin. Pero sabi ko sa sarili ko, bahala na. Sigurado ako, iba na talaga ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya sa tabi ko. Nakatulog na rin ako sa sobrang pag-iisip. Bumangon ako pasado 6:30 ng umaga. Inayos ko ang hinigaan namin, pinag-inuman, at sinarado ko na ang kanilang bahay. Di naman kasi nila nilulak at wala namang mawawala doon kasi nasa tent ang mahahalagang gamit nila. Pagdating ko sa bahay, nag-almusal muna ako bago magwalis. Nakita ko ang mama niya, nakangiti. Sa bagay, lagi naman siyang nakangiti sa akin. Tinanong ko siya kung nasaan si Ramon. Sabi ng mama niya, nasa higaan pa daw at natulog ulit pagdating ko. Di ko alam, basta di ko maipaliwanag kung maiilang ba ako o iiwas, basta di ko talaga alam. Tanghali na nang bumangon siya ulit, kumain at nakadungaw sa labas ng bintana. Di ko siya matitigan, nahihiya ako. Nandoon ako sa kanila, tinutulungan ng nanay niya sa paggawa ng mga tsinelas. Bigla siyang nagsalita, "Ben, paabot nga ng tubig." Bigla akong nataranta. Kumuha ako ng baso,
naglagay ng tubig at inabot sa kanya. Ngumiti lang siya. Halata siguro ang pagiging matarantahin ko, pero napawi ang kaba nung makita kong nakangiti siya. Parang walang nangyari. Akala ko magagalit siya sa akin o iiwasan na ako, pero hindi. Doon pa lang nagsimula ang malalim naming ugnayan. Isang hapon, bandang alas 5:40 ng gabi, bigla akong niyaya ni Ramon sa lumang bahay nila. May kukunin lang ako, sabi niya. Sige, samahan kita, sagot ko. Hindi ko inakala na magiging espesyal ang sandaling iyon. Pagdating namin, medyo madilim at tahimik sa loob. Tinawag niya ako at sabay kaming umupo. Hinawakan niya ang kamay ko at ramdam ko agad ang kaba. Parang parehong excited kami sa isa't isa. Tol, eto oh, sabi niya habang ipinapakita. Gusto mo uli hawakan itong cue stick? Agad kong hinawakan. Ramdam ko ang kilig nito, kaya medyo kinabahan ako. Pero habang ginagawa ko, kitang-kita ko sa kanyang ngiti at unti-unti naging mas komportable ako. Bigla niyang ginabayan ako. Dahan-dahan lang, sabi niya. Ramdam ko ang tiwala niya sa akin. Parang sa bawat galaw, mas lalo kaming nagiging close. Pagkatapos, tahimik lang kami. Walang malalim na usapan pero ramdam namin ang connection. May chemistry. Sabi niya, kunin mo tong upuan, dalhin natin sa tent. Habang naglalakad kami, nagkwentuhan at nagtawanan. At ramdam ko na unti-unti lumalalim ang aming pagkakaibigan. Mula noon, paminsan-minsan, nagkakaroon kami ng ganitong pagkakataon na magkasama. May mga sandali ng closeness, pero malinaw ang hangganan. Pareho naming alam kung ano lang ang kaya at komportable kami. At sa totoo lang, iyon ang nagustuhan ko. Yung pagkakaintindihan, kilig, at excitement nang hindi kailangang lampasan ang hangganan. Lumipas ang isang taon at nagawa na ang temporary shelter na lilipatan namin. Kanya-kanyang naghakot ng gamit papuntang site. Medyo malayo ang lugar kasi malapit na rin ang simula ng klase, kaya kailangan na talaga naming umalis doon. Ako naman, bumalik na rin sa pag-aaral. Second year high school na ako noon. Kahit hindi ko nakumpleto ang nakaraang taon, inaprobahan pa rin nila ako para makapagpatuloy sa ikatlong taon. Dito medyo nag-iba ang ugnayan namin ni Ramon. Ayos naman kami, pero wala talagang label sa pagitan namin. Hindi namin pinag-uusapan ang mga nangyari noon. Alam ko, para sa kanya, hindi seryoso, pampalipas lang. Pero para sa akin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko rin ibibigay ang gusto niya kung hindi ko siya gusto. Nagtrabaho siya sa isang gasoline station malapit sa school namin. Sa simula, okay pa rin kami. Ngunit may isang araw, sinama ko siya sa school para sa intrams kasi pwede kaming magdala ng civilian guest. Pinakilala ko siya sa classmate ko, si Rose. Maganda, matalino, at close rin kami. Hindi ko maipaliwanag, pero nagselos ako noon. Nag-shake hands sila ni Ramon at parang ayaw nilang magbitaw. Hindi ko na lang pinansin iyon at nagyaya sa kantin para makapagmeryenda kasama si Rose. Nagpalitan sila ng number at nag-text gamit ang aming lumang Nokia phones. Sobrang selos talaga ako sa nangyayari. Dahil sa selos, sinabi ko kay Rose na maraming ka-text si Ramon. Ngunit hindi ko inakala, nalaman ko na nagsumbong pala si Rose kay Ramon. Galit na galit si Ramon. Sinabi ko raw kay Rose na may iba siyang ka-text. Nang marinig ko iyon, ramdam ko agad ang tension. Galit siya sa akin at parang biglang nagbago ang pakikitungo niya. Tapos nalaman ko rin break na pala sila ni Rose. Simula noon, naging malamig ang aming pagkakaibigan. Halos hindi na niya ako pinapansin. Di ko rin siya madalas makita kasi sa lumang bahay nila siya nakatira
at medyo malayo ito sa temporary shelter namin sa syudad. Kaya hindi na kami masyadong nagkikita at unti-unti lumamlam ang aming relasyon. Kuya Will, may isang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Nabalitaan ko na bibisita daw siya dito sa shelter. Akala ko normal lang na pagbisita, pero pagdaan ko sa may pintuan, nakita ko siyang nakatayo doon. Lasing pa. Nakabike lang siya kaya sabi ko, "Huwag ka na munang umuwi, delikado." Pinakain ko muna tapos inayos ko yung higaan niya. Tapos bigla niyang sinabi, "Samahan mo ako." Sino ba naman ako para tumanggi, 'di ba? Kaya sinamahan ko siya. At ayun, Kuya Will, nagkaroon ulit ng espesyal na sandali sa pagitan namin na hindi ko makakalimutan. Hindi ko na pinigilan. Hinayaan ko lang yung moment. Magkayakap kami buong gabi. Parang gusto ko lang tandaan lahat habang andun pa siya sa tabi ko. Akala ko yun na yung simulan ng masaya naming kami, pero hindi pala. Kinabukasan, paggising niya, sabi niya aalis na siya papuntang Manila para magtrabaho kasama yung ate niya. Nagpasalamat lang siya. Salamat sa pagkakaibigan, buddy, at sa lahat ng trip natin. Umiyak talaga ako noon, Kuya Will. Akala ko magiging masaya ako sa piling niya. At oo, mahal ko na siya, pero hindi ko nasabi. Ang nasabi ko lang, mag-ingat ka doon. At huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi ko akalaing yun na pala yung huli. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung alaala ng gabing yun, kahit gaano pa siya kalayo. Sa ngayon, Kuya Will, patuloy ako sa buhay na wala na siya sa sistema ko. Natapos ko ang ika-4 na taon at naghanap ng trabaho. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay ni Ramon. Sabi ng kapatid niya, may jowa na daw siya mula Manila. May anak pang nga raw sa una at balak magbakasyon sa kanila. Nang malaman ko iyon, may kaunting kirot pa rin akong naramdaman. Pero hindi na gaanong masakit kumpara dati. Sa ngayon, Kuya Will, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko pag umuwi siya o kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko siya at ang kanyang jowa. Bahala na si Batman. Ang totoo, di naman talaga mawawala ang mga masasayang sandali namin. Bahagi iyon ng nakaraan ko. Pero ang mas mahalaga ay ang ngayon. Masaya naman ako sa trabaho ko bilang production worker. Marami akong kaibigang buang at maraming ganap sa buhay. Sa love life, okay lang din. May nakaka-meet up kahit papaano. Pero walang label. At safe naman kasi kilala ko rin naman sila. Ayaw ko muna kasing magseryoso sa isang relasyon. Sa ngayon, enjoy muna ako sa buhay. Nakakatulong kahit papaano sa pamilya. Masaya kahit single. Alam ko, darating din ang tamang tao para sa akin. Baka hindi lang na ngayon pero darating rin siya kapag oras na. Hanggang dito na lang po, Kuya Will. Abangan nyo ang iba pang kwento ng aking buhay. Simula pa lang yan. Marami pang susunod. Maraming salamat po at sana napansin nyo itong munting kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Ben. Salamat, Ben, sa pagbabahagi ng kwento mo. Habang pinapakinggan natin ang lahat ng pinagdaanan mo, ramdam ko yung bigat at ganda ng mga alaala mo. Mula sa kilig ng unang pagtibok hanggang sa sakit ng mga bagay na hindi natuloy. Pero higit sa lahat, nakita natin ang tapang mo para maging totoo sa sarili, kahit mahirap at kahit masakit. Mga ka-desires, ang kwento ni Ven ay paalala sa ating lahat na ang unang pagmamahal, kahit hindi palaging masaya ang ending, ay may halaga. Ito ang nagbubukas ng daan para makilala natin ang sarili, para matutong magmahal ng mas totoo, at para matutong magpatawad sa iba at sa sarili. Ben, saludo ako sa iyo. Ang bawat luha at bawat alaala na binahagi mo rito
ay hindi nasayang. Dahil may mga taong nakikinig ngayon na mahahanap ang sarili nilang lakas dahil sa kwento mo. At para sa ating lahat na patuloy nakikinig, sana matutunan natin na ang pag-ibig ay hindi karera. Dadating ang tamang tao sa tamang oras. Habang hinihintay natin iyon, piliin nating mahalin ang sarili dahil iyon ang unang hakbang sa totoong kaligayahan. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong kwento ng tapang, pag-ibig at pag-asa na pagsasamahan. At kung may sarili rin kayong kwento na nais ikwento, huwag mahihiyang magpadala. Dito, walang judgment, puro pakikinig at pag-unawa lang. Muli, salamat Ven, salamat sa tiwala, at salamat din sa inyong lahat na patuloy na nakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng The Desires Collection, tandaan ninyo, love is love at lahat tayo ay karapat dapat mahalin ng totoo.